That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in our best judgment in surrendering him to the ICC. Yeah, I meant Secretary after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court? Or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang kasi Ito ang Wow Trending. Boying Rimulya na tameme at hindi makasagot sa tanong ni Senador Alan Peter Cayetano kung ang mga iba pang mga kasama ni former President Rodrigo Roa Duterte na makakatanggap ng arrest warrant ay isasakay rin ba sila sa eroplano papuntang The Hague, Netherlands o dadalhin pa sa Korte ng Pilipinas. Matandaan, nakasama si Senador Bato de la Rosa na aarestuhin daw ng ICC. Pero sa tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, nagdadalawang isip si DOJ Secretary Boying Rimulya na sumagot. Huli ang pagsisinungaling at sabwatan ng mga tauhan ng gobyerno para kidnapin si former President Rodrigo Roa Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands sa ICC. Ayon pa nga sa dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna that the arrest warrant of former President Rodrigo Roa Duterte issued by the International Criminal Court was legal, but the government's action to hand him over to the foreign tribunal without following treaty stipulation was unlawful. Pinapasa na nila ngayon sa Supreme Court kung tama ba ang ginawa nila. The Philippine Constitution ngayon ay depende sa bumabasa. Ipaano kung nabayaran din yung Supreme Court? Pagbayad may unity. Since walang pambayad ang mga Pilipino sa Supreme Court, credibility na lang ang aasahan ng mga Pilipino sa kanila. Supreme Court, ang masasabi ko kung tama o mali ang pag-aresto, baliwala. Walang humpay na pagtatrabaho ng mga Pilipino para makatanggap ng tamang hustisya sa sarili niyang bayan kasi di nila kayang bayaran ng Supreme Court. Hay nako, sobrang laki ng bayad ng karangalan at kapirahan di matanggihan, babaluktutin. Ang batas masunod ka lamang at aanhin mo pa ang mga edukado dyan. Nilalamangan lang ang mga nasa laylayan, sana maabulish na yung Senate at Congress. Ang gugulo lang nila, siyang humahakot ng malalaking pondo ng bayan. Nakakatuwang panoorin ang mga taong gobyerno na nasa likod ng pag-surrender kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Dati, feeling heroes at yayabang sa interviews. Ngayon, nahimasmasan sa hearing, halos di makasagot ng diretsahan dahil sa posibleng legal implication na ginawa nila. Paalala mga sirs, hindi lang kayo ang nakatungtong sa grade 1, marami tayo. Dapat seryosohin ang investigasyon na ito. Hindi ito nakakatawa. Pinaglalaroan lang tayo ng mapyang bangag administration na ito. Dapat may mananagot at makukulong sa mga opisyal na involved sa katarantaduhan na ito. With a view to extradition. Hindi yung under extradition sapagkat hindi nga tayo, wala na tayong treaty with ICC Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Pinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Kaya yun talaga yun ang naging best judgment namin. Ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, anong huto ang obligasyon ito to the rest of humanity Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. Kasi Hindi, yung ano pa yung sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli.
Okay, punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senator, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito, Oo naman. hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights, no, is essential. Okay, klaro 'yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary, kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, no? But we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, moot in academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente ay maparusahan. So, have we thought about that? So, if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent, to put on a plane and sent them to Hague already? That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in our best judgment I in meant- surrendering him to the ICC. Yeah, I meant Secretary after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court, or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang ho kasi iniiwasan po namin sabihin yung sub judice Kasi nga napakahalaga po na maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po diyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay sila ng guidelines kung ano po ang dapat gawin ng executive department. Pero ito po, it is in our best judgment that this is the best thing to do. Kaya ginawa po namin. I'm talking about, Secretary, after President Duterte. I don't know if you can answer it by yourself or it's the cabinet as a whole, but I would honestly ask you to look at it. I mean, sincerely ask you to look at it, and kung pwede, kung mag-issue ulit yung ICC, allow them to go to court before we send them. So I'm talking about after Duterte. Kasi even in your statements naman before this, you have an option, di ba? So I'm just saying safer option yung before Philippine courts kasi pag nandun na, wala nang rewind di ba? So let's say you have 3 generals, ex-generals, etc. sent na there. Wala na silang remedy dito So yun lang naman point ko, yung after President Duterte. Before, of course, if the Supreme Court decides on point, then may guidance na tayong lahat. But while it's pending, it might be safer, no, to allow the Filipinos to seek redress here. Mahirap pong mag-commit. Ayoko hong magsinungaling. Mahirap pong Yes, mag-commit. I understand. Pero Please ang consider mahalaga lang. po, sabi ko nga, kaya nga ayoko sana magsalita tungkol dito. Yung last hearing po, iniiwasan po namin na magsalita. Kasi napakahalaga po ng gagawin ng Supreme Court dito. Sana po igalang din natin yung kanilang estado ngayon na kailangan po nilang desisyonan itong kasong ito.
Ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ng ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Babalik muna tayo sa PCTC at kung maaari, I'd like to be clarified on the role of the Special Envoy on Transnational Crime, currently occupied by Ambassador, apparently previously ASEC, tama ba yun? Marcos Lacanilao. Is he present? Yes, I'm present. And what's your proper title? Ambassador, ma'am. ASEC? Dati? No, ma'am. Before I was ASEC of Office of Civil Defense, pero na-transfer ho ako sa Special Envoy last year. So I hold the rank, ma'am, of Ambassador. Ganun pala. So, dati nakita ko sa Facebook, nagpapasalamat ka kay Senator Bongo tungkol sa flood control. Tama ba yun? Dahil sa civil defense. So, Senator Bongo nandyan. Kilala po ninyo to? Si Senator Bongo may statement yata. Naririnig ba ninyo ako? Ayan, Bong. Madam Chair. Yes, please. Oo. Si Ambassador Lacanilao sa dating Office of Civil Defense, ASEC ka doon. At wala, nakita ko lang yung Facebook post tungkol sa flood control. So, inaasahan ko kilala po ninyo si Mr. Lacanilao. I'm not so familiar about him. Anyway, Okay. nakikita ko po dyan. Okay. Thanks. You wanted to make a statement, Senator Nagtrabaho Bong? po noon. Baka po nagtrabaho siya noon sa former administration ni Pangulong Duterte. Okay, Senator good Bong, day, you Madam wanted to Chair. make a statement? Sorry. Yes. Okay. Meron po akong opening statement. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, and to the resource persons present in this hearing. Mabuti naman po at nakadalo ang iilang opisyal po ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga kaganapan sa pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero